Daga ng mga nagbutyag nga nahitabong lunop sa kauluhan may resulta kuno sa climate change. Sa pagiginabi sa 24 oras special edition itong Sabado sa gabi kang Nathaniel Cruz sa Pag-asa. Record breaker ang maong ulan, sanglit dali lang ang pagbaha, sunod lang sa unom ka oras ang pag-ulan. Labing unang higayon kuno ni kini nahitabo. Matod sa Pag-asa, posibleng resulta na kini sa climate change. Tungod matod pa, usa sa mga epekto sa climate change ang sobra-sobra nga pag-ulan o di ka sobra-sobra nga init. Dini sa dakbayan, may aksyon na ang Konseho kabahin sa climate change. Bipasa ng resolusyon ang Konseho sa nakalabayng tuig aron awhagon si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga pirmahan ang executive order aron mugnaon ang Task Force Climate Change. Apan hangtod karon, wala pa kini napatuman. Apil unta sa buhaton sa Task Force Climate Change ang buhatong lakang aron makalikay sa madakong danyos panahong mahitabo ang mga katalagman sama sa baha. Ug mga kapuso, aron masabtan nato kung unsa gayud kining climate change, makauban nato karon ang Executive Director sa Kinaihan Foundation, Ma'am Betty Cabasares. Ma'am, good morning. Welcome to Good morning. Ma'am, karon nga nahitabo ni sa Luzon. Very sad kaayo nga ato makita sa TV nga grabe gud ang paglunok. Daghan na nagingon nga epekto na sa climate change, pero daghan pa siguro ang wala nakasabot kung unsa man gining climate change. In layman's term, ma'am, sa pagpasabot nato sa mga kapuso nato sa Davao, sa Tibok Region, unsa man gining climate change? Actually, pag gisulti nato nga climate change, ang hinungdan ni ini kaning ginaingon nga pag-init gani sa atong kalibutan o global warming, Okay. na ang cause ni ini ang hinungdan kaning ginaingon nato nga greenhouse gases. Buti pa subot na ay mga klase sa gas, mga chemicals nga mugawas o mainit pinaagi sa mga human activities, sa mga kalihukan sa mga tao, sa mapananglitan, paggamit sa sakyanan, kaning mga petroleum na fuel na mga sakyanan. Kaning pagsunog actually o paggamit sa pipila ka mga chemicals, naga-emit ni ang usa ka dako actually nga greenhouse gases kaning carbon dioxide. Even actually kung tanaw nato ang atong pagginhawa naga-emit og kaning greenhouse gases sama sa carbon dioxide. Unya kaning carbon dioxide o greenhouse gases di ay kanang ginatrap niya, dili niya pagawason ang kainit sa adlaw nga musulod nganhi sa kalibutan. Kay normally manggod kanang ang init sa adlaw musulod sa kalibutan, unya mugawas na siya. Pero tungod sa greenhouse gases, siya ang mo-control niini aron dili makagawas. Mao nga nagainit ang kalibutan. Ug tungod sa pag-init sa kalibutan, murag nagkambyo ang klima nato, ginaingon nato nga climate change. Nga sa una murag matag-an nato nga karon dry season, unya kaning mga bulana wet season, pero karon ingon lagi sa katigulangan murag nabuang naman ang klima, no, ang panahon. Dili na normal kay tig-ulan unta, unya init man kaayo. Unya tig-init unta, ulan man kaayo. Gani kung tanawon nato, ingon sa mga kaning farmers o mga fruit growers, last year, kung may numduman nimo, murag gamay ra kaayo ang atong durian, Kaya nga ingon sa mga durian growers, summer man unta, nga tigbulak sa atong durian, sige mag-ulan. So mahulog ang mga bulak sa durian. Mo na sa nga ma'am nga makita nato nga ang epekto sa climate change dili lang kay tungod ning calamity sa makita. Daghan pug epekto tong mga ginagmay, like for example katong ingon nimo mga durian, ang harvest sa mga durian maulahi. So dako gid kayo ang epekto, pero istoryahan nato ma'am ang kining contribution sa Philippines pag-abot sa kaning global warming o greenhouse gases unsa man ma'am? Actually kung tanawon nato sa mga third world countries sama pananglitan sa Pilipinas, gamay ra gyud kaayo ang atong contribution. Kung tanawon nato sa pangkinatibukan sa atong emission sa greenhouse gases, mas grabe ang mga first world countries, kay tungod highly mechanized man sila. Unya daghan kaayong silang ginagamit na mga appliances na naga-emit og mga ginatawag nato nga greenhouse gases. So sa laktod nga pagkasulti third world countries like the Philippines, gamay ra gyud ang atong gina-emit nga greenhouse gases. Okay, wala kaningat panahon ma'am, dili ni panahon para sa magbasulta kung kinsa ang sala. Unsay pwede mabuhat nato karon mga panahon na. Ilabi pa nga naman day executive order unta nga pirmahan, pero hantod karon wala pa pirmahan para pud ning Task Force Climate Change. Unsa pang pwede mabuhat karon sa city government sa Davao o sa tibuok Pilipinas? Actually, in terms of response sa climate change, naman yung ginaingon nato mitigation measures o mitigating measures,
Unya naapod ning adaptation measures. Mm. Sa adaptation measure, pananglitan, tungod kay sa kagrabe sa volume ng greenhouse gases na naa sa kalibutan sa pagkakaron, maskin magtanong pataog kahoy nga mo-absorb sa greenhouse gases, in 50 years, dili kaayo dako ang mahimong impact ni ini tungod sa kadaghan. Mao nga, kinahanglan, if ever mag-mitigating measure tabuti pasabot, malesen ang greenhouse gases na naa sa kawanangan, kana for the benefit of our future generations. Pero adaptation measures, buti pasabot, unsahon nato pag-respond sa hinanaling panahon sa mga posibleng impact sa climate change, pananglitan kato, no? Kinahanglan ready ta sa mga disasters, susama pananglitan sa nahitabo sa Manila because it was something which was really very unexpected. Kaya ma'am, ang nahitabo sa Metro Manila, wala nag-expect, grabe gid ang pagbaha. Simba ko lang palayo, wala punta ng hadlok sa itong mga kapuso, pero posible ba pud ba ni nga mahitabo din sa Davao City o din sa region? Actually, kung nanawon nimo, very possible siya tungod kay ang usa ka impact ng climate change ang sea level rise, mutaas ang level sa dagat. Unya, considering na naata sa coastal areas, more 26 barangays nato na sa coastal areas, that's really very possible. Maong pananglitan sa usa ka program sa mayor, nagsulti siya nga, nakahuna-una na siya palitog rubber boat. Tama. Kay posible, very possible yun, mahitabo ang nahitabo sa Manila sa ato. Kung dili nato kanang tingali maski na magtanom tag kahoy, Di pa nato na masulbad. Dili dahil masulbad, pero I think that's for future generations. And then ang importante po siguro as an adaptation measure, kaning mga balay o mga residents nga nagpuyo along the coastal areas, along the riverbanks, low-lying areas, kinahanglan gyud na makuha sila dinha. Ibalhin sa medyo taas-taas kay sama sa gisulti sa mga researchers, posible gyud na mahitabo ang nahitabo sa Manila dinhi sa ato. Last question na lang ni ma'am, no? Unsa ba ang gibuhat pod karon? Ang kamo sa Kinayan Foundation nagalabi pod mo aning task force climate change. Unsa man nakalaki pa dito ang disaster plan pod kung simba ko lang mahitabo ang ingon ani. Actually lakip na siya dito. Unya gyud mi nag-hope ning pirmahan siya para ma-institutionalize na ang mga efforts na ginahimo in line with responding to climate change impacts dinhi sa city. Hinaot pa unta gyud na mapirmahan na sa daling panahon. Okay, daghan pa tatag istoryahan ma'am, pero off cam na lang siguro. Daghan kayong salamat, Ma'am Betty Cabasares, ang Executive Director sa Kinayan Foundation. Mga kapuso, naka-standby ang atong mga kapuso sa pagdawat sa inyong mga tawag, alang sa inyong mga cash donations, sumbuan pa kung saan kini pagpaabot sa mga kapuso natong biktima sa Bagyong Undoy. Naka-standby ang atong mga reporters nga si Marlon Palmahil o ato ang testigo anchorman Tec Ocampo. Tawag lamang sa 297-2520,